morning mga palangga, mga ka-OFW ko dyan. Good morning! Welcome to my channel! Yehey! So, ayun guys, 9:30 na ngayon, kagigising ko lang guys. Tinanghali ako ng gising kasi, pero, nagising ako kaninang 7 o'clock. Pinipid ko yung alaga ko, pagkatapos balik ako ng tulog. Then now, gumigising ako guys kasi, may araw, nakikita ko yung araw sa labas guys, kaya papaarawan natin yung alaga natin para matagal-tagal naman mabuhay. Charot. Kasi maganda yung araw guys, pag taglamig, maganda yun, magbibilad ka ng araw pag taglamig, kasi taglamig na dito guys, ang lamig, kanina ang lamig talaga. So ayun guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ibibilad ng araw yung alaga ko, papaarawan yung alaga ko. So yun guys, papakita ko sa inyo. Hello guys, good morning. Ito yung ginagawa natin guys. Pinapainitan ko yung alaga ko sa kasi hindi na kami makalabas. Kasi yung alaga ko hindi na siya upo ng matagal. Kaya kada umaga yung may araw dito sa loob ng bahay namin, pinapainitan ko siya, binibilad ko siya sa araw konti. Yun ang ginagawa ko guys, para yun yung sikreto ko guys. Kaya yung alaga ko, kahit hindi na siya makatayo, kahit bedridden na siya, na siya guys, nasa bed na lang siya palagi. Kaya yung bed niya minumove ko papunta dito sa may gilid ng namin, pintuan namin, kasi may mainit siya guys, may mainit konti. Kaya binibilad ko siya mga 10 to 15 minutes. Pinatakilid ko siya guys, para yung niya, yung likod niya mainitan man lang, kasi dito sa Taiwan now ang ginaw. Kaya yun yung ginagawa ko guys. Kaya yung amo ko guys, nung nakita ako, kasi hindi nila ako in-instructionan kung anong gagawin ko, ginawa ko na. Yung naabutan ako ng amo ko dito, ginanon ko, tuwang-tuwa sa akin. Kaya mas lalo silang bumilib sa akin. Wala silang question kung paano ko inaalagaan yung mama nila. 10 years, mag 11 years ko nang inalagaan to guys. Kahit hindi na siya makatayo, hindi na siya bedridden na siya. Pa siya? Power pa siya. Kasi yun yung ginagawa ko guys. Basta may init siya, may init, binibilad ko talaga kahit hindi kami makalabas guys. Dito lang sa may see guys, yung pintuan namin. Inopen ko yung pintuan namin, tapos yung inopen ko din yung may screen ba. Kasi dito pag tag-init siya guys, ang init niya guys. Kaya nag-request ako ng amo ko palagyan ng screen. Palagyan siya ng screen guys. Tapos nagamit yung screen guys, kasi ma-open ko ni siya guys. Tapos yung alaga ko, yun, pinapainitan ko pag 11 to 12 o'clock guys, yung init guys, aabot siya dito sa loob ng bahay namin. Kaya yun yung ginagawa ko guys. Hinihintay ko lang yung 10 to 15 minutes. Papatakilirin, tapos change position naman tayo mamaya-maya. Parang nagustuhan ni Lola yung position niya now. Hindi siya hindi nagreklamo. Na dito guys, 10 o'clock na. 10 o'clock na ng umaga. Kagigising lang naming dalawa. Kakatapos ko lang din kumain. Nag-Skyflix lang ako guys. Mamayang lunch na ako magluluto ng
ano, kanin, saka ulam. This morning, gatas lang yung inano ko at saka Skyflix. Init na. Asya. Parang nasarapan si Lola sa posisyon niya. See? Kasi mainit. Ang ginawa dito guys, I think this morning 9 degree. Maginaw siya. Tapos ngayon, yung araw, ipakita yung araw kaya maganda. Pag tanghali, mainit siya. Pero pag gabi na, hating gabi saka early in the morning, maginaw talaga siya. Kaya yung alaga ko, tulog pa. Parang sarap na sarap siya. Magpainit ba? Walang reklamo. Sometimes, guys, yung alaga ko, magreklamo yan pag pinapainitan ko. Ngayon, magpa 5 minutes. Magsi 6 minutes na guys. Wala talagang reklamo guys. Aantayin ko lang. Pag reklamo tapos change position na. Ito lang yung work ko guys. As a caretaker. Every morning. Yung alaga ko now. Maganda na ngayon guys kasi yung alaga ko. Hindi na siya kumakain ng ng rice, ng pagkain, na lang. Milk na lang yung niya kasi na siya. See guys. Yung GT na siya guys. Yung pagkain niya nasa ilong na. Kaya na bawas-bawasan na yung work ko. Ayun lang naman yung work ko guys. Loto, kain, papakainin, tapos paliliguan. Yun lang kasi kami lang dalawa dito guys. Yung mga amo ko wala dito. Kaya, ang dami kong time sa dot. Palagi akong nagsisilphone. Kaya naisipan kong mag-vlog guys kasi wala talaga ako ibang maisip na pang palipas oras dito. Nakakabagot. Minsan, pag tulog yung alaga ko, lalabas ako. Pero hindi naman ako makalabas ng ng long time. 1 hour lang kasi hindi pwedeng yung alaga ko. Iwan ng matagal. Kaya puslit ako guys sometimes. Pupunta ako ng bundok. Pag maganda yung araw. Tapos maganda yung gising ko. Lalabas ako. Pupunta ako ng bundok, mag-exercise. Pero ngayon guys, oh my god, taglamig. Parang ayaw kong humiwalay sa kumot guys. Ang lamig talaga. Minsan pag taglamig guys, mga 9 o'clock na akong, 9 o'clock na akong tumayo. Pero gigising ako ng umaga. Magpipiding ako ng 7 o'clock. Pagkatapos kong magpid, higa agad. Balik sa bed. Tapos, mga ganitong oras na ako tatayo. Pag may araw kasi. Pag may araw guys, hinahabol ko yung araw para paarawan ko yung alaga ko. Ngayon guys, 8 minutes na guys. 8 minutes na akong nagdadaldal dito. Wala talaga siyang reaction. Sarap na sarap yung alaga ko sa likod niya. Pinapainitan ko guys, Yung likod niya guys, mainit talaga. See? Hindi na kailangan ng heater. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-change position guys. Isasara ko na yung pintuan naman kasi may mga lamok na, may mga insekto na papasok. Lang naman yun,
Yung pintuan namin sa ano lang niya, sa paa lang niya. Okay na yung sa paa. Hindi talaga siya nagreklamo guys. 9 minutes na. I-change position ko na guys. Kahit hindi nagreklamo kasi para mainitan naman yung kabilang katawan niya. Guys. Hindi natin painitan yung ulo niya, yung katawan lang. Kasi ito lang yung ginagawa ko guys. Kaya mahaba yung buhay ng alaga ko. Alam niyo ba guys? Ang dami kaya ano sa akin dito. Kasi matagal ko na itong inalagaan talaga, 10 years. Hola, Kipangyo. Gusto siyang umihi guys. Ano talaga. Minsan nalilimutan niyang may diaper siya. Matagal ko na itong inalagaan guys. Mga 10 years, mag 11 years na. Sabi ng kapitbahay namin. Inano talaga ako. Ang kapitbahay namin. Sabi ng kapitbahay namin. Oh, ang galing mo namang mag-alaga. Kasi ang ibang mga ano dito. Kasi ang daming ano dito, mga Indonesian. Mga kapitbahay ko. Hindi nagtagal yung ano nila, alaga. Pero siguro sa ano lang yun. Sa tao lang siguro yun. Siguro mas mataas yung buhay ng alaga ko. Kaya ganun. Yun lang guys. Pero inalagaan ko talaga itong mabuti. Kaya, yun. Kahit na bedridden siya, power pa. Wala siyang ibang guys. Siguro sa kakatanda niya, hindi na siya makalakad, hindi na siya makatayo kasi na siya guys. 99 na siya ngayon. Magwa 100 na siya guys. Kaya hindi na siya makalakad. Tapos siya guys, kuba ba siya, kuba. Kaya hindi talaga siya makalakad ng maayos kasi kuba siya. Kaya ganun guys. Kasi pag pinapatayo mo siya ngayon, parang yung ulo niya kasi makukurb yung katawan niya. Kaya ganun guys. Yun lang yung problema. At saka yung mata niya, isang mata niya, na yun, wala na yun. Parang inoperahan ba ng katarata tapos nabulag na talaga siya. Yung isang mata na lang niya, konti. Yun lang yung maayos-ayos, pero konti lang yung makikita niya. Yun lang yung sakit niya guys. Walang iba. Kaya hindi ako mag-alaga. Hindi ako stress. Pero minsan lang guys, mas stress ako guys kasi parang ba siya guys? Siguro yun yung mga matatanda. Siguro. Kasi ang dami ko nang matatanda na na-observe na para bang para ba silang pag hindi sila naka-sleep ng maayos, para silang nababaliw guys. Parang kung ano-anong sinasabi, kung ano-anong nakikita. Yun yung alaga ko guys. Oh my gosh. Sometimes guys, natatakot ako kasi sabi niya. Kasi patay na yung asawa nito. Sabi niya yung asawa niya nandito daw. Umuupo sa umuupo sa upuan. Minsan, sabi ko, oh my gosh. Huwag mo akong takutin. Sabi niya, mayroon talaga. Hindi ko nakita guys. Siya lang yung nakakita. Iwan ko. Kung nakikita ba niya or guni-guni lang yun niya. Kasi sometimes hindi siya natutulog isang gabi. Pag hindi siya nakatulog guys, isang gabi, isang araw, oh my god guys. Hindi talaga ito tumigil sa pagkakasalita guys. Kung ano-anong sinasabi. Mga word ba guys. Yung mga sinasabi niya. Kaya minsan natatakot ako. Yun lang yung makaka-stress sa akin guys. Kasi palagi siyang, pag hindi siya nakatulog, palagi siyang tumatawag sa akin.
sometimes nakalimutan niya ako, hindi niya ako tawagin niya ako parang pangalan ng niya ng ano ba yung daughter-in-law sa Tagalog? Ano ba yun? Hindi ko alam. Ay, kalimutan ko yung daughter-in-law. Yun yung niya sa akin, tinatawag niya sa akin. Tapos kung hindi ko siya papansinin, sabihan niya ako. Bad daw ako, daughter-in-law. Kaya, pag daughter-in-law yung tinatawag guys, hindi ko talaga papansinin guys. Bahala ka dyan. Kahit ano nang sinasabi niya, hindi ko talaga pinapansin. Pag pangalan ko nang mababanggit, oh my God, hanggang umaga. Pag na-remember niya yung pangalan ko, hanggang umaga guys, hindi ka talaga makatulog kasi hindi ka patutulugin. Kung ano-anong nasa isip. Siguro na-remember niya yung mga niya, mga past niya, yung mga, kasi yung sinasabi niya guys, yung yung mga trabaho niya noon. Sabi pa niya, yung, I remember, last hindi siya nakatulog, sabi niya, pinapakuha niya ako ng ano ba yun? Sako kasi, nag-aano daw siya guys, nag-aani daw siya ng ng palay. Sabi niya, tulungan mo ako. Binanggit niya yung pangalan ko. Tulungan mo ako kasi, na daw siya guys, retired na daw siya kasi nag-aani siya ng palay tapos ako daw, hindi daw ako na tumutulong sa kanya. Galit na galit. Kaya inano ko. Kinakausap ko siya tapos lang ako, okay nang okay. Tapos hindi na siya nagsalita, hindi na siya magagalit. Kasi pag inano mo guys, pag bang tawag noon? Pag kinukontra mo yung salita niya, magagalit siya guys. Oh my God, galit na galit. Iwan ko ba? Pero, iwan ko kung sa dugo ba nila yung parang crazy. Iwan ko, hindi ko alam. Pero, may naman ako, may nakikita naman ako, may experience na din ako noon. Nakikita ko, kapitbahay namin. Or yung namin, yung kapatid ng mama ko. Matanda na din yun. Parang, pag hindi siya natutulog guys, salita. Parang crazy ba? Ewan. Yung alaga ko parang ganito eh. Kaya hindi na ako nagtataka. Hinahayaan ko na lang. Nasasanay na ako guys kasi tagal ko nang inalagaan to. Malapit na akong dito sa Taiwan. Kasi 14 years lang yung yung foreign worker nila dito. 11 years na ako. 3 years na lang. 3 years na lang yung ko, buuin ko. Tapos graduate na ako sa Taiwan. Iwan ko kung saan ako pupunta pagkatapos nito. Siguro mag-for good na ako guys. 18 minutes. Okay guys. 18 minutes na pala guys. 19 minutes. So that's it guys. Ko na. I-move ko na yung alaga ko guys. Kasi okay na yung pagpapainit ko sa kanya. Move na natin. Nilagay ko lang muna yung guys. Yung camera ko dito. Sinsya na guys, hindi pa ako nakasuklay guys. Ang gulo pa ng ko, buhok ko. Kaya hindi ako nagpapakita sa mukha ko. Kasi ang gulo pa ng mukha ko. Hindi pa ako nakahilamos guys. Inumin natin yung alaga natin. Tapos na yung pagpainit. Ay. Kung sa ha? Ikaw, di mo alam. Okay. It's yung Lada to guys.
Tinatanong ko to siya pag wala sa ano? Wala sa mood. Sinusuplada ako. Maldita to guys. Yung alaga ko guys, maldita talaga kasi. Kaya hindi ito nagsistay sa ano ng bahay ng anak niya na lalaki guys kasi hindi ito kasundo ng mga manugang niya. Lahat ng manugang niya hindi ito pupunta dito guys. Kadalasan dito guys, pag yung mga manugang na walang trabaho, yun yung mag-alaga sa mga ina ng mga husband nila. Pero yung alaga ko hindi nilalagaan kasi yung sama ng ugali. Ano yung mukha guys kasi mukha mark pa sa laway-laway guys. Naglalaway siguro to. Tutulog. Naman pakiramdam niya. Kaano yung kabikwa bo? Ha? Ma? Kaano yung kabikwa bo? Siu-siu ma? Siu ma? Ah. So guys, tapos na tayo. Punas-punas. So, ayun guys. Tapos na tayo guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Walang kabuluhang video natin. Kasi nasa loob lang tayo guys. Okay guys. Hanggang dito na lang. Sa mga ka-OFW ko dyan. Ingat-ingat palagi guys. God bless you all. Love you, love you.
Don't forget to like and subscribe, guys. Thanks for watching. Bye-bye.